Katulad ng nabalitaan natin itong mga nagdaang mga araw, ngayon ay nangyayari sa ating bansa yung malawakang protesta na tinatawag na Trillion Peso March. Matatandaan na ngayon ding buwan ay nangyari yung isang rally na kung saan pinangunahan ng kilalang relihiyon sa ating bansa. Ito ay para manawagan ng katarungan dahil sa laganap na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Bagamat pinagbabawal ng ating batas ang direktang pag-udyok ng karahasan at pagpapabagsak sa gobyerno, pero yung parehong konstitusyon, kaugnay sa malayang pagpapahayag ay pinapakitang legal at protektado ang mga mapayapang panawagan kahit pa ang pagpapahayag ng kawalan ng tiwala ng mamamayan sa ating gobyerno, kahit pa itong panawagan na pagbibitiw ng mga nasa mataas na posisyon ay bahagi ng malusog na demokratikong bansa. Marami sa ating mga kababayan marahil ay may ganitong sentimiento. Ganito yung kanilang saloobin, kaya't naroon sila sa rally. Nakakalungkot ang malaking katiwalian na nangyari sa ating bansa at nasasaksihan natin yung kawalan ng pananagutan, nasasaksihan natin yung kawalan ng direksyon sa investigasyon, kaya't may ganitong pangyayari sa ating bansa. Kung sa demokratikong gobyerno, ang aligasyon ng limitasyon sa pamumuno ay humaharap sa panawagan ng pagpapalit ng liderato sa higit na mas mahalagang katotohanan na mayroong gawa ang Diyos sa kaligtasan. Ang limitasyon ng kanyang mga itinakda ay humaharap sa pagbabago ng pagdating ng mabisang katuparan. May mga anino sa lumang tipan na itinuturo ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya't sa kaganapan ng kalooban ng Diyos kay Hesukristo, napawalang bisa yung mga ito. Ang isa sa mga malinaw na halimbawa ng ganitong katotohanan ay ang ministeryo ng mga pari sa lumang tipan. Sila ay napawalang bisa dahil sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, sapagkat matatagpuan natin dito sa seryeng tinatalakay natin sa Kabanata 7 ng Hebreo, may kahinaan, may limitasyon ang mga Levitang pari. Tingnan natin yung ating talata at ito yung magiging basihan ng ating pangaral. Buksan natin yung bagong tipan sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 7, at pag-aaralan natin yung talata 11 hanggang talata 19. Ngayon, kung may kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapari ng mga Levita, sapagkat batay dito ay tinanggap ng bayan ng kautusan, ano pa ang karagdagang pangangailangan upang lumitaw ang isa pang pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek, sa halip na ayon sa pagkapari ni Aaron? Sapagkat ng palitan ng pagkapari ay kailangan din namang palitan ng kautusan, sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Huda, at tungkol sa liping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. At ito ay lalo pang naging maliwanag nang lumitaw ang ibang pari na kagaya ni Melkisedek, na naging pari hindi ayon sa itinatakda ng batas na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi mapupuksa. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos, sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang, sapagkat ang kautusan ay walang pinasasakdal. Sa gayon ay ipinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa
na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Minsan pa, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Narito sa ating talata yung pagpapatuloy ng pagtalakay ng manunulat patungkol sa punong pari magpakailanman, kaya't mayroong katiyakan ang maluwalhating walang hanggan ng kanyang kinatawan. Sa unang bahagi ng pagtuturo ng manunulat, ating nasaksihan at sa biyaya ng Diyos, sana inyong natutunan na mayroong pagtatagpo mula sa paring si Melkisedek at sa patriarkang si Abraham sa lumang tipan. Naging basihan iyon ng pagtuturo ng manunulat na matatagpuan natin sa Genesis chapter 14. Ipinakita niya yung kahigitan ng pagkapari ng Panginoong Hesukristo mula sa mga pari na nagmula sa patriarka, particularly sa angkan ng anak ni Abraham na si Levi. Mula doon ay pinakita ng manunulat na higit ang Panginoong Hesukristo, sapagkat kung paanong higit si Melkisedek kay Abraham. At gayon din higit ang Panginoong Hesukristo, dahil ang pagkapari niya ay hindi batay sa salinlahi. Yun yung natagpuan natin sa una niyang pagtalakay. Subalit, patuloy na pinalawak ng manunulat ang pagpapaliwanag niya para dito. At ito naman ay sa magitan ng 2 talata na kanyang gagamitin. At iyan yung awit 110, kabanata 4. Ito yung 2 talata sa lumang tipan na magiging basihan ng kanyang pagtuturo. Kasi mula sa pangako ng Diyos sa lumang tipan, ay meron siyang panunumpa na ginawa na patuloy na nagpapatibay sa ating pagkaunawa ng kahigitan ng Panginoong Hesukristo mula sa mga pari na nasa lumang tipan. Ang pagtalakay niya dito ay nagsimula sa ating talata at ito ay hanggang sa talata 28. Marami itong serye ng argumento. Subalit sa maraming mga itinuro ng manunulat, maaari nating pagsamahin ang ilan sa mga ito patungkol sa paksa ng kahinaan ng mga Levitang pari. Iyan yung matatagpuan natin sa ating talata, kaya may pagsitas sa awit 110 dito sa bahagi ng ating binasa na matatagpuan natin sa talata 17. Ito yung ginawa ng manunulat. Bago niya talakayin mismo yung kalikasan ng panunumpa na ginawa ng Diyos para sa darating na punong pari magpakailanman, na kung saan bahagi ng pagtuturo sa darating na talata. Kaya't muli, may pagsitas na gagawin doon yung manunulat mula sa awit 110 at iyan ay matatagpuan natin sa talata 21. Ngunit dito sa ating talata, napakahalaga ng kanyang sinasabi sapagkat alam natin yung kalagayan ng mga orihinal na mambabasa, ang mga Kristiyanong Hudyo. Sila ay natutokso na tumalikod sa kanilang pananampalataya at ipagpalit ang Panginoong Hesukristo para sa dati nilang relihiyon. At itinuro ng manunulat, hindi lamang yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo mula sa mga Levitang pari sa lumang tipan. Mahalaga yung kanyang sasabihin, pinawalang bisa na yung ministeryong ito ng mga Levitang pari. Kaya magiging kahangalan para sa mga Kristiyano na bumalik sa dating sistema ng relihiyon ng Judaismo. Kaya't mahalaga yung paksa na ito para sa orihinal na mambabasa. Hindi kayang daigin ng mga paring Levita ang kamatayan na alam natin na bahagi ng epekto ng kasalanan. Kaya't sa kanilang panunungkulan sa lumang tipan, napapalitan sila mula sa kanilang salinlahi. Kaya wala sa ganitong sistema ang pagkamit sa buhay na walang hanggan. Walang buhay na walang hanggan na matatamo sa mga punong pari na mayroong kamatayan, sapagkat mula lamang ito sa ipinangakong punong pari magpakailanman.
hindi sa ganitong sistema ng lumang tipan ang makakatugon sa walang hanggang kaligtasan na kailangan ng punong pari na magpakailanman. Hindi lang ito mahalaga sa kanila, mahalaga ito sa ating panahon upang ang mga makasalanan ay talagang ituro sa tunay na tagapagligtas at gayon din yung mga mananampalataya. Magkaroon talaga tayo ng kumpiyansa na lumapit sa Diyos dahil mayroon tayong tagapagligtas na punong pari sa presensya ng langit. Kaya binubuod ko sa inyo yung mensahe. Ang katotohanan tungkol kay Melkisedek ay nagbalita ng mas mahusay na punong pari na karapat-dapat dahil sa kanyang buhay na hindi magwawakas. Minsan pa, ang katotohanan tungkol kay Melkisedek ay nagbalita ng mas mahusay na punong pari na karapat-dapat dahil sa kanyang buhay na hindi magwawakas. Ito yung dapat nating maunawaan sa bahagi ng ating talata. Tinalakay natin nung nakaraan yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo dahil siya ang katuparan ng mga katotohanan mula kay Melkisedek, mula sa sentral na argumento na hindi batay ang kanyang pagkapari mula sa salinlahi ng sangkatauhan. Hindi ito mula sa salinlahi ni Levi na nagsimula kay Aaron. Kaya higit ang pagiging punong pari ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, patuloy sa katotohanan ni Melkisedek, tinuturo sa atin yung kahigitan ng punong pari magpakailanman dahil mismo sa uri ng buhay na kanyang tinataglay. Mayroong ganitong katotohanan upang maunawaan natin na si Hesukristo ang katuparan ng mga katotohanan sa lumang tipan tungkol sa mga Levitang pari. Ang ganitong uri ng panunungkulan ng Panginoong Hesukristo, hindi yan kayang gawin ng mga Levitang pari na namamatay. Ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay na hindi mapupuksa, hindi kailanman iyan makikita sa mga Levitang pari na napapalitan dahil sa kanilang salinlahi. Kaya yung ganitong sistema sa lumang tipan, mayroong limitasyon, mayroong kahinaan. Kaya sila ay dapat mapalitan. May ipinakitang panimulat panapos na pamamaraan yung manunulat para talakayin sa atin yung limitasyon ng mga Levitang pari sa lumang tipan. Makikita natin sa gayong diwa nagsimula yung ating talata at sa gayon ding diwa nagtapos. Sa verse 11 at sa verse 19, makikita natin yung salita tungkol sa pagsasakdal. At ito yung katotohanan na tumutukoy sa matuwid na katayuan na kailangan upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan ng pagsasakdal upang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos at maging katanggap-tanggap siya sa banal na Trinidad. At mula doon pinapakita ng manunulat, hindi iyan matatagpuan sa mga Levitang pari. Subalit, ang katotohanan ito ay realidad sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Kaya salungat sa pagkapari sa sistemang Levita, mayroong ipinangakong punong pari na kayang magpasakdal sa mga makasalanan at permanente ang kanyang panunungkulan, hindi napapalitan. At nais kong bigyan niya ng diin sa inyo sa magitan ng dalawang katotohanan na pinapakita ang katangian ng pagkapari ni Hesukristo. Ang una, walang limitasyon na pagkapari, at ikalawa, walang kamatayan na pagkapari. Kaya permanente ang panunungkulan ng Panginoong Hesukristo sa ganitong tungkulin. Tingnan natin yung walang limitasyon na pagkapari. Dahil yung dumating na punong pari magpakailanman
ay hiwalay sa mga pagkukulang na matatagpuan sa mga Levitang pari. Inihiwalay ng manunulat ang Panginoong Hesukristo mula sa paglilingkod na ginagawa ng mga pari sa lumang tipan. Pansinin natin yung kanyang argumento sa verse 12 hanggang sa verse 14. Mababasa natin dito yung tungkol sa kautusan na ibinigay sa mga pari sa lumang tipan. Pinakita sa atin ng verse 12, nang palitan ang pagkapari, ay kailangan din namang palitan ang kautusan. Ang tinutukoy dito ay yung kautusan para sa mga paring Levita na para sa tungkuling ito, kailangan yung isang tao ay nagmula sa lahi ni Levi. May gayong kautusan na matatagpuan sa lumang tipan. Ginamit iyan ng manunulat para matutunan natin na yung pagtatakda ng pagkapari, yung dahilan. Kaya may kautusan para sa ganitong tungkulin. Mayroong pari at iyan yung sanhi. At yung resulta, may kautusan para sa kanila. Mula pa lamang sa lumang tipan, ang pagbabago ng itinakda na pari ang dahilan. Kaya mayroong pagbabago sa kautusan tungkol sa kanilang tungkulin. Kaya kung may itinakda na panibagong pari ang Diyos, sa magitan ng punong pari magpakailanman, magkakaroon ng pagbabago sa dating kautusan upang magkaroon ng kaugnayan ang gagawing kautusan ng Diyos sa bagong pari na kanyang tinakda. Kaya matututunan natin, walang bisa yung mga utos para sa mga pari sa lumang tipan. Dahil dumating yung ipinangakong higit na punong pari kay Hesukristo. Kaya dito sa ating talata, makikita natin, hindi siya nagmula sa tribo ni Levi. Siya ay nagmula sa tribo ng Huda. Nag-iba yung kautusan dahil may pagbabago ng itinakda na pari ang Diyos. Ang punong pari magpakailanman ay walang limitasyon. Kaya yung kanyang panunungkulan ay hindi kailangang palitan. Inihiwalay ang Panginoong Hesukristo mula sa mga katotohanan ng mga pari mula kay Levi, kumpara sa mga Levitang pari ng lumang tipan na pinapakita yung kanilang kahinaan mula sa kanilang napapalitan na panunungkulan sa paulit-ulit nilang paghahandog na ginagawa, yung hindi nagtatagal at panandali ang panunungkulan ng ganitong tungkulin. Sa lumang tipan, pinapatunayan sa atin, pansamantala yung kanilang kakayahan bilang tagapamagitan. Ang ganitong limitadong katangian, inihahayag hindi permanente yung gayong paglilingkod na matatagpuan sa lumang tipan. Kung titingnan lamang natin yung ministeryo ng mga Levita, mapapatunayan sa atin yung realidad ng kasalanan. Mapapatunayan sa atin yung realidad, walang pag-asa yung tao mula sa sarili nating magagawa. Ito yung mauunawaan natin kung titingnan lamang yung ganitong ministeryo sa lumang tipan. Subalit, ang pagiging sakdal sa harapan ng Diyos upang maging katanggap-tanggap sa Kanya, pangunahing kailangan yan ng sangkatauhan. Hindi lamang noon, kundi hanggang sa kasalukuyan, sapagkat ang mga makasalanan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Meron tayong pangunahin na pangangailangan sa kasakdalan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. At narito yung mensahe ng Kristyanismo, hindi lamang noon, kundi magpasa hanggang ngayon, na salungat sa sinasabi ng ibang mga relihiyon na yung kanilang kaligtasan ay matatagpuan sa kanilang mga gawa, inihahayag ng Kristyanismo. Kahit sa kasalukuyan, walang sakripisyo ng tao, walang anumang magagawa natin
na magiging dahilan para maging sakdal tayo sa paningin at harapan ng Diyos. At gayon din, pinapaunawa sa atin na yung pangangailangan para magkaroon ng sakdal na relasyon sa Diyos ay hindi mula sa sino mang karakter ng Biblia na magiging alternatibo ng Panginoong Hesukristo. Kahit pa yung mga Levitang pari sa lumang tipan, hindi sila makapagdudulot ng dalisay na kaugnayan sa Diyos para sa mga makasalanan. Walang alternatibo ang Panginoong Hesukristo at iyan yung patuloy na mensahe ng tunay na Kristyanismo kahit sa ating henerasyon. Subalit, dito matatagpuan natin ang malinaw na paghahayag ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo na ginawa ng Diyos. Siya ang may otoridad na magtatag ng mga pari sa lumang tipan. At ang Diyos din yung parehong nagtatag ng permanenteng punong pari para sa kaligtasan. Yan yung ginawa ng Diyos para sa ating pangangailangan na magkaroon ng sakdal na kaugnayan sa Kanya. Otoridad ng Diyos ang pagtatakda ng mga pari at tagapamagitan. Ginawa niya iyan sa panahon ni Abraham. Itinakda niya si Melchizedek para maging pari. Ginawa iyan ng Diyos sa katotohanan ng mga ministeryo ng mga Levitang pari. At ngayon, ibinigay niya yung Panginoong Hesukristo para sa permanenteng panunungkulan na maging tagapamagitan ng kanyang bayan. Hindi baliwala yung mga katotohanan sa pagkapari sa sistema ng mga Levita, kahit panandalian lamang, sapagkat sila ay mga anino ng darating na katuparan na naganap kay Hesukristo. May mga katotohanan mula sa kanila na itinuturo at inihahanda ang pagdating ni Jesus. Dahil sa magitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, ay inakay ng Diyos sa lumang tipan ang kanyang bayan patungo sa tanging isa na makapagliligtas. At iyan ay ang Mesiyas na dumating kay Hesukristo. Kaya't nang dumating si Jesus, dumating ang walang limitasyon na punong pari na tanging makapagdudulot ng sakdal na relasyon sa Diyos. Dumating iyan kay Hesukristo. At iyan yung hindi nagbabagong paraan ng Diyos na itinuturo kahit sa bahagi ng lumang tipan mula sa katotohanan ng mga Levitang pari. Nararanasan natin yung mabilis na pagbabago sa larangan ng teknolohiya. At ito'y nagtutulak sa lipunan na iwanan yung mga lumang imbensyon para sa higit at mas mahusay na teknolohiya. Ito yung ating naranasan. Itong mga nakalipas na dekada. Noon, gumagamit ng vinyl records at cassette tapes. Pero ngayon, digital streaming at recordings na. Dahil mas accessible ang mga ito at mas mataas yung kalidad. Dati yung ginagamit, typewriters. Pero mapapansin ngayon, ang ginagamit na ay computers at laptops kasi mas madaling mag-edit at gayon din malawak yung kayang gawin. Ipinapakita yung kahigitan ng teknolohiya mula sa katotohanan ng pagbabago. Subalit, walang katapusan yung pagbabago sa teknolohiya kasi palaging mayroong darating na mas higit na produkto. Pero narito sa mas higit na gawa ng Diyos
sa kaligtasan, may pagbabago na ginawa si Jesus upang maunawaan natin yung kanyang kahigitan. Subalit yung pagbabago na kanyang ginawa, permanente at hindi mapapalitan. Dahil siya yung higit na punong pari na mabisa bilang tagapamagitan. Kaya kung tayo ay kabilang sa punong pari na si Jesucristo, magkaroon tayo ng katiyakan sa patuloy na biyaya ng Diyos sa ating pamumuhay bilang may kaugnayan sa Kanya. Ito yung dapat nating maunawaan at isabuhay bilang mga mananampalataya sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay tagapamagitan natin sa presensya ng Diyos. Mahalaga sa atin na maging matibay sa katotohanan ng biyaya, maging sa pamumuhay na ating ginagawa bilang mga mananampalataya. Nakatingin ka ba sa biyaya ng Diyos? Nakasalalay ka ba sa biyaya ng Diyos? O nakatingin ka sa iyong sariling abilidad? Yan ay tinutuwid ng katotohanan ng pagkapari ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya lamang yung batayan kung bakit tiyak tayo sa patuloy na biyaya sa atin ng Diyos. Mahalaga na maging matibay ka dito. Isalalay mo sa biyaya ng Diyos ang iyong pamumuhay bilang may kaugnayan sa Kanya. Kasi may mga patuloy na utos ang Diyos sa ating buhay. Nagpapatuloy yung validity ng kautusan ng Diyos. Subalit iniisip ng iba, yung kanilang pagsunod, yan yung paraan para manatili sila sa kaligtasan. Iyan yung pagkakamali ng Arminianism na nakabatay sa kooperasyon ng tao, yung kanilang pananatili sa kalagayan ng biyaya. Kung nakabatay sa ating gawa ang pananatili natin sa kaligtasan o nakabatay sa ating kooperasyon, walang magkakamit ng ganap na kaligtasan. Kasi mga nilalang tayo na may limitasyon. Mga nilalang tayo na may kahinaan. Tayo ay nagbabago. Pero ang pananatili natin sa kalagayan ng kaligtasan, nakasalalay sa biyaya. Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, hindi para maligtas tayo o manatili sa kaligtasan, kundi mayroon na tayong kaligtasan. Kaya tayo ay sumusunod sa Diyos. May walang hanggang relasyon sa Diyos na dulot ng pinakapunong pari na si Jesus upang magpatuloy ang Kristiyano sa pamumuhay ng may kaugnayan sa Diyos. Ito ba yung kaabalahan mo sa iyong buhay pananampalataya? Hindi lamang tagapamagitan si Jesus sa pamumuno ng Diyos. Pinapaunawa din sa atin na si Jesucristo ay mayroong dakilang pagmamalasakit sa atin. At iyan ay dahil at mula sa katotohanan na siya ay punong pari ng mga mananampalataya. Nagpapatuloy ang awa sa atin ni Jesucristo. Nagpapatuloy ang habag sa atin ni Jesucristo. Kaya't may patuloy na biyaya sa ating pamumuhay. Kaya kung yung hamon ng mga maling turo ay nagdudulot ng pagsisikap sa buhay pananampalataya, gaano pa kaya yung tamang turo? Gaano pa kaya yung biblikal na katotohanan sa biyaya ng Diyos? Ito ay dapat mag-udyok at gumawa sa atin ng patuloy na pagsunod sa Diyos. Patuloy na paglilingkod sa Kanya dahil nakasalalay tayo sa biyaya ng Diyos na sagana at makapangyarihan. Yung kawalan natin ng kamalayan sa biyaya, yung mababaw natin na kamalayan sa biyaya ng Diyos sa buhay Kristiyano, yan yung dahilan kaya pabaya yung iba sa atin, sa ating buhay pananampalataya. Yan yung dahilan ng panghihina ng iba sa atin
sa buhay pananampalataya dahil walang kamalayan sa biyaya. Mababaw ang kamalayan sa biyaya. Sapagkat kung nakasalalay talaga tayo sa biyaya ng Diyos, hindi natin pababayaan ang katapatan sa buhay Kristiyano. Kung nakasalalay talaga tayo sa biyaya ng Diyos, hindi tayo mananatili sa anumang tukso na manghina sa pananampalataya. Ganito kahalaga yung katiyakan sa biyaya. At alam niyo po ba, yung patuloy na paglinang ng kaugnayan natin sa Diyos sa ating buhay Kristiyano, may resulta iyan ng tamang pakikitungo sa kapwa. Kasi matibay ka sa iyong kaugnayan sa Diyos. May resulta ang paglinang ng kaugnayan natin sa Diyos sa katapatan sa mga bagay na ating ginagawa. Kasi nakikipag-ugnayan tayo sa iba. Ginagawa natin yung mga bagay para sa Kanya. Para sa Kanyang kapurihan. Mayroon tayong pinakapunong pari na nagbigay sa atin ng sakdal na kaugnayan sa Diyos. At magiging ganap iyan sa hinaharap. Subalit sa kasalukuyan, mayroon iyang manifestasyon. Sigurado kang pauunlarin ng Diyos sa kaugnayan mo sa Kanya dahil sa punong pari magpakailanman na si Jesucristo. Tinitiyak sa atin yung tunay na pagbabago upang umunlad tayo sa pagsunod sa Diyos. Tinitiyak sa atin yung tunay na pagbabago dahil sa kaligtasan upang patuloy nating mahalin ang Diyos. Kaya't maging kalakasan mo sa iyong buhay Kristiyano ang pagiging punong pari ni Jesucristo. Pamilyar tayo sa buhay ni Robert Murray M'Cheyne, yung ministro ng Scotland noong ika-19 na siglo. At alam natin na kahit maikli lamang yung kanyang buhay, maikli lamang yung mga taon ng kanyang ministeryo, makapangyarihan siyang ginamit ng Diyos. Kasi yung marka ng kanyang buhay ay katapatan sa kabanalan. Ang dahilan sa ganitong uri ng buhay ni Robert Murray M'Cheyne ay itinuro niya sa kanyang kongregasyon. At ito'y mababasa natin sa ginawang aklat ng kanyang kaibigan na si Andrew Bonar, Talambuhay ni Robert Murray M'Cheyne at compilation ng ilan sa kanyang mga pangangaral. Sapagkat mayroong katapatan sa buhay kabanalan dahil sa katotohanan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa kanyang sinabi sa pangangaral niya sa kanyang kongregasyon. Sinulat ni Andrew Bonar, "Ang mga mananampalataya, kayo ay mga taong tinutukso. Kayo ay laging dukha at nangangailangan. At bahagi ito ng kalooban ng Diyos sa inyo upang bigyan kayo ng paulit-ulit na dahilan para lumapit kay Jesus. May ilan na maaaring magsabi, hindi maganda ang maging mananampalataya. Ngunit, tingnan ninyo kung kanino tayo maaaring lumapit sa Panginoong Jesus. Tiyak yung biyaya ng Diyos sa ating pamumuhay bilang may kaugnayan sa Diyos. Dahil ang ating punong pari ay walang kakayahan, walang limitasyon sa kanyang kakayahan, rather, bilang tagapamagitan, tiyak sa atin yung biyaya ng Diyos. Subalit hindi lamang walang limitasyon na pagkapari, mababasa din natin sa ating talata yung katotohanan tungkol sa walang kamatayan na pagkapari.
Kasi yung dumating na punong pari magpakailanman, pinapakita sa atin na hiwalay sa kamatayan na marka ng mga pari sa lumang tipan. Sa bahagi ng ating talata na sinitas yung awit 110, nariyan yung mga detalye patungkol sa mga katotohanang magpakailanman kay Hesukristo. Ipinahayag sa atin yung katotohanan maging sa kanyang buhay na hindi mapupuksa. At yung ganitong katotohanan ay dahilan ayon sa manunulat. Kaya sa gawain ng punong pari, magpakailanman, mayroon talagang lubos na pag-asa sa presensya ng Diyos. Meron siyang buhay na hindi mapupuksa. Kaya madadala niya sa buhay magpakailanman ang kanyang kinatawan. Hindi ito kayang ibigay ng kautusan, pero natupad sa Panginoong Hesukristo. Ang katangian na walang kamatayan ay nagbibigay kakayahan para sa tungkulin bilang punong pari magpakailanman. Kaya tiningnan ito at binigyan ng atensyon ng manunulat. Sa lumang tipan, para sa sistema ng mga Levitang pari, merong kinakailangan para sa ganitong tungkulin. Kailangan mula sa salinlahi ni Levi. May kinakailangan din sa tungkulin ng punong pari magpakailanman. At iyan ay yung buhay na hindi magwawakas. Kaya narito yung kahalagahan na ginamit ng manunulat, yung karakter na si Melchizedek sa lumang tipan. Bagamat siya ay tunay na tao, subalit yung kawalan niya ng tala sa kanyang angkan, kawalan ng tala sa kanyang kapanganakan at kamatayan, ay itinuturo ang darating na punong pari na magpakailanman. Hindi lamang dahil magpakailanman yung tungkulin na kanyang gagawin, kundi magpakailanman din ang buhay na kanyang tinataglay. Salungat sa mga Levitang pari na namamatay, ang ipinangakong tagapamagitan ayon kay Melchizedek, magtatagumpay sa kamatayan. Ito ay kailangan. Dahil para magkaroon ng sakdal na relasyon sa Diyos, kailangang pawiin ang walang hanggang parusa at puot ng Diyos. May ganitong kabayaran bago makamit ang pagpapala ng walang hanggang kaligtasan. Kaya yung pagpawi sa puot ng Diyos, nangyari iyan sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo, sa krus ng Kalbaryo. Kahit bumagsak sa Kanya yung napakatinding bagsik ng walang hanggang puot ng Diyos laban sa kasalanan, si Hesukristo hindi siya nanatili sa kamatayan sapagkat siya ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Kaya muli, salungat sa mga Levitang pari na pinapatunayan yung ating kawalan ng pag-asa sa ating kasalanan, may ipinangakong tagapamagitan ayon kay Melchizedek na tiyak na magdadala sa mga makasalanan sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ang katangian ng buhay magpakailanman ay hindi lamang nagpapatunay na higit talaga si Hesukristo mula sa mga paring Levita, sapagkat ito din yung katotohanan na pinapaunawa sa atin, kaya niyang magbigay ng buhay. At iyan ay buhay magpakailanman, sapagkat siya ang punong pari na hindi magwawakas. Sa larangan ng sangnilikha, mayroong tinatawag na immortal jellyfish. Ito'y isang uri ng dikya.
Wala siyang kamatayan ayon sa mga mananaliksik. Ito ay dahil sa proseso na tinatawag na transdifferentiation, kung saan kapag ka napinsala yung bahagi ng kanyang katawan o humarap siya sa proseso ng pagtanda, maaari niyang ibalik yung kanyang sarili sa kanyang pinakabata na yugto. Subalit kahit kahanga-hanga itong katangian ng immortal jellyfish, maaari pa rin itong masawi sa ibang mga kaparaanan. Maaari itong masawi by predation, maaaring masawi ito sa sakit na mas mabilis kaysa sa proseso ng kanyang transdifferentiation. Kaya't masasabi natin, wala talagang immortal sa loob ng sangnilikha. Pero merong buhay na magpakailanman, na hindi maihahambing sa sino man na nilikha. At itong buhay magpakailanman ay natatangi lamang na taglay ng Diyos bilang manlilikha. At pinatunayan din ito sa atin sa magitan ng gawa niya sa kaligtasan na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Taglay ni Jesus ang buhay na hindi magwawakas, sapagkat siya ang punong pari magpakailanman na magkakaloob ng buhay magpakailanman sa mga sasampalataya sa Kanya. Kaya kung kabilang ka muli sa punong pari magpakailanman na si Jesucristo, hindi ka lamang dapat tiyak sa biyaya ng Diyos sa iyong pamumuhay. Huwag ka ding matinag sa katiyakan ng iyong kaligtasan. At gamitin mo para dito yung katotohanan ng ating tagapamagitan ay walang kamatayan. Kaya't yung tunay na sumampalataya, hindi tayo natitinag sa katiyakan ng ating kaligtasan. Pangunahin dahil sa katotohanan ng ating tagapagligtas. Si Jesus ay nabubuhay magpakailanman. Kaya hindi siya titigil sa pagdadala sa kanyang mga tinubos sa luklukan ng Diyos. Hindi siya hihinto sa pagiging tagapamagitan natin. Pero hindi lamang tayo nakakatiyak sa kanyang walang patid na pagsuporta bilang kanyang mga tinubos. Naririto din yung katotohanan na yung kalagayan ni Jesus magpakailanman ay ibinahagi niya sa kanyang mga tinubos. Dadalhin niya sa walang hanggan ang mga tunay na sumampalataya sa Kanya. Tinitiyak mismo ng biyaya ng kaligtasan mula kay Jesus. Itong buhay na walang hanggan na hindi mawawala sa mga tinubos ni Jesucristo. Meron tayong ganitong dakilang katiyakan para sa ating kaligtasan. Tiyak tayo sa maluwalhating walang hanggan dahil sa kaugnayan natin sa tagapamagitan. Kaya mga kapatid, isabuhay natin yung ating kaugnayan sa Diyos. Dapat basihan at katangian ng ating buhay ang kaugnayan sa Diyos. Ito ba yung pinagbubuhusan natin ng panahon? Ito ba yung nakikita sa atin ng iba, ng ating buhay ay may kaugnayan sa Diyos? Ito yung dapat nating tugon. Dahil may katiyakan tayo sa maluwalhating walang hanggan dahil sa kaugnayan natin sa tagapamagitan. Kaya sa buhay natin yung ating kaugnayan sa Diyos, na namumuhay talaga tayo para sa Kanya bilang Diyos nating magpakailanman. Na iniimpok talaga natin yung mga tunay na kayamanan na hindi masisira.
yung mga bagay magpakailanman. Dapat nating isabuhay ang ating kaugnayan sa Diyos dahil may katiyakan tayo sa maluwalhating walang hanggan. Tinitiyak sa iyo yung ganitong pagpapala ng Diyos dahil hindi ito batay at nakasalalay sa iyong gawa. Merong tiyak na kaluwalhatiang walang hanggan dahil nakasalalay ito sa ating punong pari magpakailanman. May mga pakikibaka tayo sa pag-aalinlangan dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan, nag-aalinlangan tayo sa katiyakan ng ating kaligtasan. May mga limitasyon tayo at may mga kasalanang nagagawa. Kaya may pakikibaka sa pag-aalinlangan. Subalit ang tunay na Kristiyano magiging matatag siya sa katiyakan ng kaligtasan. Dahil itong pinangakong kaluwalhatian ay may mga biblikal na katotohanan, katulad ng pagtuturo sa tagapamagitan natin na si Hesukristo. Siya ang punong pari na walang kamatayan. Siya ang punong pari na magpakailanman. Kaya tiyak yung walang hanggan sa atin upang mamuhay tayo ng may pananabik sa Diyos. May pananabik sa darating natin na tiyak na kaluwalhatian. Sa ating kasaysayan, pamilyar tayo na may mga makapangyarihang tao, mayroong mga pinuno ng mga kulto na umangkin, kaya nilang daigin ang buhay. Nagpahayag sila, pagdating ng ganitong panahon, ganitong petsa, sila ay muling mabubuhay. Yung ganyan nilang ideya, yung mali nilang paniniwala na ganito, pinapatunayan lamang na sinasadya nila yung panloloko. Pinapatunayan lamang yung kanilang personal na delusyon. Ngunit yung ganitong maling paniniwala, kahit obserbahan natin, makikita nating nagdulot ng paghanga at paniniwala sa iba. Yan yung epekto, lalong higit sa kanilang mga tagasunod mula sa kanilang maling ideya na muli silang mabubuhay at kaya nilang daigin ang kamatayan. Imposible ito sa tao. Pero mga kapatid, tunay kay Hesukristo, ang buhay na hindi mapupuksa. Tunay kay Hesukristo na muli siyang nabuhay para higit tayong mamangha sa Kanya. Higit tayong maniwala sa lahat ng mga pangako ng Diyos dahil sa Kanya. At higit tayong sumunod. Merong buhay magpakailanman ang mga tunay na sumasampalataya dahil kung paanong muling nabuhay si Hesukristo, tiyak sa atin ang muling pagkabuhay patungo sa walang hanggang kaluwalhatian. Si Jesus ay may buhay na hindi mapupuksa bilang ating punong pari. Kaya tiyak tayo sa walang hanggang kaligtasan. Ito ay dapat na isabuhay natin bilang mga mananampalataya. Salungat sa mga Levitang pari, tunay na permanente at hindi mapapalitan ang panunungkulan ni Jesus bilang mabisang tagapamagitan sa Diyos. Walang limitasyon, walang kamatayan ang kanyang pagkapari. Subalit para naman sa ating mga bisita at sa lahat ng hiwalay sa Diyos, narito yung katotohanan, hindi ka makakalapit sa Diyos nang walang tunay na tagapamagitan. Dahil yung Diyos, dalisay siya sa kabanalan, kaibigan. Hindi niya kayang tumingin sa kasalanan. Subalit ang iyong kalagayan bilang makasalanan, nagpapaunawa na karapat dapat tayo sa parusang walang hanggan dahil sa walang hanggang Diyos tayo nagkasala. Meron kang miserabling kalagayan
nahiwalay sa itinakdang tagapamagitan ng Diyos. Kaya kilalanin mo itong tanging tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Siya ay muling nabuhay, kaya kaya niyang ilapit sa Diyos ang mga sumasampalatayang makasalanan. Siya ang walang limitasyon na tagapamagitan. Siya ang tagapamagitan na walang kamatayan. Kaya kaibigan, tumugon ka ng pagsisisi sa iyong kasalanan. Pananampalataya sa punong pari magpakailanman na si Jesucristo na tiyak na magbibigay ng kasakdalan para tanggapin sa presensya ng Diyos magpakailanman ang sumasampalatayang makasalanan. At nawa, maging tugon mo ito, kaibigan. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama na nasa langit, tunay nga na nagpapasalamat kami sa katotohanan na mayroon kaming punong pari magpakailanman sa iyong presensya. Dahil hiwalay sa tunay na tagapamagitan, hindi kami makakatindig at makakalapit sa iyo dahil sa aming mga makasalanan. Kung mamarkahan mo ang aming mga kasalanan, ang nararapat lamang sa amin ay walang hanggang parusa. Subalit kami nagpapasalamat, kami ay may kaugnayan sa iyo dahil sa tagapamagitan na hindi mula sa ministeryong ginawa ng tao, kundi sa tunay na tagapamagitan na si Jesucristo, na tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya tunay at tiyak ang aming kaligtasan. Tiyak kami, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na maging matibay nga po ang aming pagtitiwala sa katiyakan ng iyong biyaya at katiyakan ng aming kaligtasan dahil sa mga napakinggan naming katotohanan tungkol kay Jesucristo. Siya ang walang limitasyon at walang kamatayan na punong pari. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na maranasan nga namin ang pagpapatibay sa aming pananampalataya upang umunlad kami sa pamumuhay na nagpupuri sa iyo. Umunlad kami sa pamumuhay ng may katapatan sa iyong kalooban sa aming mga buhay bilang mananampalataya. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga hiwalay sa kaligtasan na pakinggan nila ang katotohanan na meron silang pangailangan sa tagapamagitan. Kaya tulungan mo silang pakinggan ang babala ng kanilang walang hanggang parusa. Tulungan mo sila, Panginoon, na maingatan mula sa mga maling kaparaanan ng kaligtasan na inaalok ng sanlibutan. Pinakilala mo sa kanila yung tanging punong pari na si Jesucristo at nasa Kanya lamang yung kaligtasan. Kaya pagpalain mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan sa magitan ng pananampalataya sa tagapagligtas na si Jesucristo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito dahil sa aming pagsamba, mayroon kaming katiyakan na tinatanggap mo ang aming pagpupuri at ang aming pagpapasalamat dahil ikaw ang aming Diyos na karapat-dapat dahil sa iyong kaluwalhatian at dahil sa iyong kabutihan sa amin. Kaya tunay nga na tinataas po namin sa iyo ng patuloy ang lahat ng pagsamba. Dalangin po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.